Karaniwan na ang ganitong kwento sa digmaan sa Ukraine. Sumusubok umatake ang Russia, ngunit napipigilan ng Ukraine. Ngayon, nais ng Russia na atakihin ang Lyman, isang lungsod kuta ng Ukraine sa Donetsk Oblast. Sinasabi nating gusto lang nila, kasi hindi rin nilapitan ng Russia para mag-umpisa ng atake. Napigilan ng Ukraine ang pag-usad ng puwersa ni Vladimir Putin. Matalino ang Ukraine sa pag-isahan kay Putin gamit ang kontra-atake na nagwasak sa pagsalakay ng Russia sa Lyman bago pa man ito magsimula. Noong Oktubre 4 iniulat ng Euromaidan Press ang serye ng pag-atake ng Ukraine malapit sa Lyman gamit ang himpapawid, artilleriya at drone na nagdulot ng malaking epekto. Ang plano ng Russia, gaya ng ginagawa nila sa loob ng ilang buwan, ay subukang tumawid sa isang mahalagang ilog na maaaring magbigay sa kanilang mga tropa ng direktang daan papasok sa Lyman. Ang buong pag-atake ng Russia ay nakaasa sa pagtawid na ito at pinutol sila ng Ukraine sa mismong tawiran. Kahit anong sikap ng Russia, sistematikong pinuputol ng Ukraine ang mga tawiran ng ilog at sinisira ang mga reserba ng Russia ng maaga. Napigilan agad ng Ukraine ang mga plano ng Russia bago pa sila makapag-ipon ng puwersa o muling tumawid. Matatag pa rin ang Lyman at kung di babaguhin ng Russia ang estratehiya, magtatagal ito. Hindi yan ang gusto ni Putin dahil simula pa lang ng pananakop niya, nasa radar na niya ang Lyman. Isa ang lungsod sa maraming lugar na nasakop ng mga tauhan ni Putin noong kaguluhan sa simula ng pananakop. Hindi napigilan ng Ukraine ang mabilis na pagsakop ng Russia sa Lyman. Umatras ang mga puwersa ng bansa, pinagsama-sama ang kanilang lakas para sa isang sabayang kontra-opensiba na nagsimulang itulak paatras ang mga linya ng Russia. Matagal bago nakuha muli ng Ukraine ang Lyman. Pero nangyari ito nang hindi na napigilan ng Russia ang pagbawi ng Ukraine sa mahalagang lungsod ng Donetsk. Noong Oktubre 1, 2022 iniulat ng mga media outlet tulad ng The Guardian na umatras ang tropang Ruso mula sa Lyman. Ang mga kontraopensiba ng Ukraine ay nagdala rito sa halos abot kamay na distansya mula sa mga hangganan ng lungsod. Kinailangan ng mga tauhan ni Putin na gumawa ng mahirap na desisyon kung mananatili sila habang napapalibutan. Natiyak na magdudulot ng kamatayan o aatras upang humanap ng ibang lugar na maaaring pag-atakehan na siguradong magpapagalit kay Putin. Pinili ng tropang Ruso ang huling opsyon at ipinakita ng Ministry of Defense ng Russia ang pag-atras bilang hakbang para sa mas kapaki-pakinabang na hangganan, ayon sa Guardian. Hindi iyon ang totoong nangyari. Ang buong puwersa ng Russia na may humigit kumulang 5,000 sundalo ay napaalis ng Ukraine at hindi pa nila muling nabawi ang lungsod sa loob ng 3 taon mula noon. Noong 2022, ipinaliwanag ni Serhiy Charovati ng silangang puwersa ng Ukraine kung bakit malaking tagumpay para sa Ukraine ang muling pagbawi ng Lyman. Mahalaga ang Lyman bilang susunod na hakbang sa pagpapalaya ng Ukrainian Donbas. Isa itong pagkakataon para umabante pa patungong Crimea at Severodonetsk at napakahalaga nito sa psikolohikal na aspeto ayon kay Charovati. Baligtarin mo ang pahayag na yan para maintindihan kung bakit gusto ni Putin ang Lyman. Noong Pebrero 2024 iniulat ng British Broadcasting Corporation na kalahating wasak na ang Lyman. At mahalaga ito sa estratehiya dahil sa maraming koneksyon ng tren. Oo, winasak ng Russia ang kalahati ng koneksyon ng riles na nagdulot ng sira sa mga riles at kable. Gayunpaman, alam ng Ukraine noong 2024 gaya ng alam nila ngayon, nasusubukan ng Russia na ayusin ang mga riles na iyon upang matulungan ang kanilang lohistika sa rehiyon ng Donetsk. Nakadepende sa mga rails ng tren ang operasyon ng digmaan ni Putin sa Ukraine. Tinawag ng International Center for Defense and Security noong Disyembre 2024 na bakal na Leviathan ang rail network ng Russia na nagdadala ng tropa, kagamitan, supply at mamamayan. Lahat ay dumadaan sa rails at ang Lyman ay kasing halaga ng anumang rail hub sa Donbas. Ang pagsakop sa Lyman ay magbibigay sa Russia ng mahalagang sangandaan ng riles, mas mapapalapit si Putin sa pagsakop ng Donetsk. Noong Oktubre 2025 patuloy sinusubukan ng Russia sakupin ang Lyman. Ayon sa Euromaidan Press, nagsimula ang mga komandante ng Russia ng klasikong pagsalakay gamit ang tangke, artilleriya at impanterya sa kanilang pinakahuling pag-atake. Sama-sama,
Ang tatlong bahagi ng pagsalakay na ito ay sabay-sabay na sasalakay sa layman. Aabot sa labas ng lungsod bago maglatag ng kanilang posisyon. Sa naitatag na posisyon, kayang mapanatili ng unang tropa at gamit ang linya nila. Habang dumarating ang dagdag na puwersa, dadaan ang mga grupong sumasalakay sa mga posisyon at papasok sa layman, palihim sa mga tagapagtanggol para pahinain ang kontrol ng Ukraine sa mahalagang lungsod sa Donetsk. Malalaking pormasyon ng armored vehicles ay inilipat sa mga lugar ng paghahanda para sa malawakang pag-atake. Gayunpaman, may problema ang Rusya. At ito rin ang parehong problema na kinaharap ng Rusya mula noon hanggang ngayon. Pinaalis ng Ukraine ang Rusya sa layman noong Oktubre 2022. Ilog Zerebets. Hindi possible ang pag-atake sa layman kung walang maaasahang daan sa ilog. Ang mga pontoon bridge ang solusyon ng Rusya. Ang mga pansamantalang lumulutang na estrukturang ito ay inaasahang tatagal para makatawid ang puwersa ng Rusya. Kaya pinipilit ng Rusya ang mga inhinyero nilang magtrabaho araw-gabi para maitayo ang mga ito. Kung naitago ng Rusya ang mga aktibidad na ito, baka nagtagumpay sila. Pero hindi iyon nangyari. Sinusubukan ng Rusya na kumilos sa isang teritoryo kung saan punong-puno ng mga drone ng Ukraine ang kalangitan. Lahat ay nababantayan ng Ukraine. Nakita nito ang pagtatangka ng Rusya na magtipon ng malaking puwersa para sa pag-atake sa layman. Bago pa man handa ang Rusya para rito, hindi pa tapos ang Pontoon Bridge at hindi pa nakapuwesto lahat ng puwersa ng Rusya para sa kanilang plano. Alam na ng Ukraine ang plano ng Rusya noon pa. Kamakailan, naglunsad ito ng sunod-sunod na pag-atake na sumira sa mga puwersang umaatake ng Rusya bago pa man nila nagawa ang dapat sana nilang gawin. Hindi ito isang kontra-atake. Ito ay isang maingat na pinlano at napakatumpak na demolisyon ng mga ambisyon ni Putin na naging posible. Dumating ang ika-52 hiwa-hiwalay na artillery brigade ng Ukraine para baguhin ang labanan sa layman. Ang brigadang iyon, kasama ang mga panghimpapawid na kagamitan at mga drone operator ng Ukraine, ay naglunsad ng sarili nilang pinagsamang pag-atake na madaling napigilan ang pinagsamang opensiba na pinlano ng Russia. Ang mga pontoon bridge ang unang target ng Ukraine. Ang paggawa ng tulay ay kadalasang hindi nabibigyang halaga, kahit mahalaga ito sa digmaan sa Ukraine. Sa pagsusulat niya sa Forbes noong Disyembre 2024, binigyang diin ito ni Vikram Mittal. Sinabi ni Mittal noon na ang paggawa ng tulay ang magtatakda ng labanan sa paparating na taglamig. Mahalaga ang kanyang punto. Ganito rin ang nangyari sa Lyman at Ilog Zerebets noong Taglagas 2025. Habang tinatalakay ang mga ilog sa Ukraine, sumulat si Mittal. Ang mga ilog na ito ay nagsisilbing natural na harang sa mabibigat na sasakyang militar. At marami sa mga tulay ay na-target at nawasak na. Dahil dito, ang kinalabasan ng bahaging ito ng digmaan ay bahagyang nakasalalay sa kakayahan ng bawat panig na magsagawa ng epektibong operasyon ng pagtatayo ng tulay para sa militar. Iyan ang dahilan kung bakit nagtatayo ang Rusya ng pontoon bridge sa Ilog Zerebets. Matagal nang nasira ang lahat ng umiiral na tawiran. Kung hindi pa iyon nasira, magiging malinaw itong kill zone para sa mga drone ng Ukraine na gumala, pati na rin isang punto kung saan maaaring ituon ang putok ng artilyeriya. Hindi na magamit ang mga tulay kaya napilitan ang Russia na magtayo ng floating ponton para mailapit ang kanilang puwersa sa layman. Walang awang winasak ng Ukraine ang mga pontoon sa pagsalakay sa opensiba ng Russia. Ayon kay David Axe sa Euromaidan Press, nasangkot ang Ukraine sa isang delikadong laro ng WACA Bridge. Patuloy na nagtayo ng pontoon ang mga inhinyero ng Russia, ngunit nakita at winasak ito ng Ukraine. Napansin ni Axe na 5 Russian na rehimento ang nagtangkang palibutan ang layman, pero kailangan muna nilang tumawid sa Ilog Zerebets. Malaki ang papel ng heograpiya ng Ukraine, kaya nasamantala ito ng militar sa sunod-sunod na airstrike sa mga pontoon ng Russia noong unang Oktubre. Ayon kay Axe, ang pagtawid ng Russia sa Ilog Zerebets ay magbibigay ng malaking bentahe sa layman, kaya kailangang pigilan ito. Iniulat ng Euromaidan Press na winasak ng Ukraine ang hindi bababa sa 5 pontoon bridge na gawa ng Russia. Binanggit ang geolocated footage malapit sa Bulka-Zaravka sa kabila ng ilog at okupado ng Russia. Nagtayo ng pontoon bridge doon na winasak ng Ukraine gamit ang airstrike. Nagpakawala ito ng tig-2 bomba sa bawat tulay upang doblehin ang pinsala
at matiyak na magiging matagumpay pa rin ang pag-atake kahit na magmintis ang isa sa mga bomba sa target nito. Nagtagal ang paghahanda ng Russia sa pag-atake sa Lyman dahil winasak ng Ukraine ang mga mahalagang gamit sa paggawa ng tulay. Dahil wala na ang mga kagamitang iyon, kailangang maghintay ang mga puwersang Ruso na nagtitipon sa kabilang panig ng ilog hanggang dumating ang karagdagang supply. Walang nakakaalam kung kailan darating ang mga supply na iyon sa mga tropa ni Putin. Pero kapag dumating na ang mga iyon, halos tiyak na ganoon din ang magiging tugon ng Ukraine sa kanila. Ang napiling sandata ng Ukraine sa pagsira ng 5 Russian pontoon ay ang Guided Bomb Unit 39. Pwedeng gamitin ng Ukraine ang mga precision bombang ito sa F-16 at dahil sa ilang pagbabago, compatible din sa MiG-29 fighter jets nila. Iyon ay nag-iiwan sa Ukraine ng maraming opsyon kapag nais nitong magsagawa ng mga pag-atake gamit ang Guided Bomb Unit 39. Isa ito sa mga sandatang kanluranin na sapat ang supply sa Ukraine. Noong Oktubre, iniulat ni Militani na nag-order ang Estados Unidos ng 69 na bilyong halaga para sa produksyon at delivery ng hindi tinukoy na bilang ng Guided Bomb Unit 39. Bagamat pangunahing tumatanggap ang Ukraine ng sandatang ito, hindi ibig sabihin ay marami na silang Guided Bomb Unit 39. Sakop ng order ng Amerika ang produksyon ng bombang ito hanggang Disyembre 31, 2035. Tungkol naman sa kung ilang Guided Bomb Unit 39 ang matatanggap ng Ukraine, hindi natin alam ang sagot sa tanong na iyan. Ayon sa opisyal na website ng United States Air Force, bawat bomba ay nagkakahalaga ng halos 40,000. Ipinapakita nito na ang 69 bilyong puhunan ay dapat makagawa ng mga 100 at 72,500 bomba. Inaasahan ng Ukraine na darating sa kanila ang maraming Guided Bomb Unit 39. Perpekto ang bomba para sirain ang mga pontoon bridge, himpilan ng command ng Russia at kagamitan nila. Isang guided munition na tinatawag ding small diameter bomb. Ang Guided Bomb Unit 39 ay may mas malawak na saklaw at magagamit sa araw o gabi, anuman ang panahon. Gamit ang Global Positioning System para mag-navigate papunta sa target nito. Ang Guided Bomb Unit 39 carriage ay kayang magdala ng 400 at 50-pound guided air-to-surface munitions na pwedeng ilunsad mula sa fighter jet at bomber. Hindi ito isang malaking bomba. Ipinagmamalaki ng Estados Unidos Air Force na dahil sa compact na disenyo ng sandata, mas maraming Guided Bomb Unit 39 ang nadadala ng mga fighter jet kaysa sa mas malalaki o mabibigat na bomba. Gayunpaman, binabawi ng Guided Bomb Unit 39 ang kakulangan sa lakas dahil sa mataas nitong katumpakan. Kaya maganda itong gamitin sa mga nakapirmi o hindi gumagalaw na target. Halimbawa ang pontoon bridge ng Rusya. Kahit pansamantala, hindi gumagalaw ang mga tulay na ito kapag nailagay na. Mananatili ang mga iyon habang kailangan ng Rusya o hanggang masira ng Ukraine. Salamat sa Guided Bomb Unit 39 na may abot na 40 nautical miles o 74 na kilometro. Mas ligtas nang maipadala ng Ukraine ang mga fighter jet malapit sa mga pontoon ng Rusya. Kaya mas kaunti ang panganib mula sa anti-airfire habang naglalabas ng kargamento. Ang pontoon bridge ay hindi talaga pinakamatibay na istruktura. Ang dobleng dose ng Guided Bomb Unit 39 para sa bawat tulay ng Rusya ay higit pa sa sapat para alisin ang mga ito sa ekwasyon ng Lyman. Maaari sanang tumigil na doon ang Ukraine. At sapat na sana iyon, kahit para lang sa ilang araw. Nasayang ang hirap ng mga inhinyero ng Rusya sa paggawa ng pontoon at matatagalan bago nila ito maitayo ulit. Alam ng Ukraine na may malaking puwersa ng Rusya sa kabilang panig ng ilog Zherebets, kaya gumawa sila ng matalinong hakbang. Umatake sila. Sinimulan ng Ukraine na tamaan ang mga tangke ng Rusya kasabay ng pagsira nila sa mga pontoon bridge. Nagpadala ang Ukraine ng first-person view drone para atakihin ang mga tangke ng Rusya na papalapit sa Lyman frontline, ayon sa Euromaidan Press. Di natin alam kung ilang tangke ng Rusya ang napatumba ng Ukraine gamit ang drone strike. Karaniwang natutumba ng Ukraine first-person view drone ang mga tangke na abot tanaw nila. Ayon sa Euromaidan Press, tinamaan ng Ukraine ang isang T-70M malapit sa baryo ng Terni.
Mahal ni Putin ang tangkeng ito. Ang T-70M pinakamakabago sa arsenal ng Russia ay tinawag ni Putin na pinakamahusay sa mundo ayon sa national interest. Noong Abril 2024, hindi ito totoo. Halos 100 sa mga tangkeng ito ang nawala sa Russia sa panahong iyon, ayon sa ulat. At ang tangke ay may parehong kahinaan sa mga pag-atake ng drone tulad ng mga mas lumang tangke ng Russia noong panahon ng Soviet. Isa pang T-70M na nawasak ay tagumpay para sa drone operators ng Ukraine sa Lyman. Ibig sabihin, nabawasan na naman ang armor na magagamit ng Russia sa kanilang planong opensiba. Isa pang tangke ang nadagdag sa mahigit 11,000 at 200 na nawala umano sa Russia mula nang simulan ni Putin ang pananakop, ayon sa Ministry of Finance ng Ukraine. Hindi lang tangke ang pinagtutuunan ng mga drone operator ng Ukraine na nakabase sa Lyman. Para sa kanilang planong pinagsamang opensiba, kailangan ng Russia ng maraming artilerya kung maitatawid mo ito sa ilog Zherebets. Gagamitin ito ng Russia pangbombang mga natitirang bahagi ng Lyman. Umaasa si Putin na mapaalis ang Ukraine. Sinusubukan ng mga drone operator ng Ukraine na tiyaking hindi mangyayari iyon sa pamamagitan ng pagsamantala sa sapilitang paghinto ng Russia upang sirain ang mas maraming unit ng artilerya nito hanggat maaari. Noong Oktubre 5, iniulat ng Ukraine informed na sinira ng drone operators ng ika-53 mekanisadong brigada ng Ukraine ang ilang artilerya ng Russia. Nag-post ang Signum Battalion ng brigada sa Telegram upang iulat ang kanilang tagumpay na nagsasabing ang mga piloto mula sa Signum Battalion ay nagsagawa ng mga pag-atake sa mga artilerya ng kalaban. 4 na unit ang nawasak. 3 ay itinago sa lungga at camouflage net pero natunton at tinamaan pa rin ng drone namin. Ang ika-4 na artilerya ay aktibo. Ang baril nito ay nasa posisyong handa para sa labanan. Hindi namin pinapayagan yan. Ang drone na tumama sa baril ay nagpahinto ng isa pang sandata. Iyan ay dagdag na 4 na sistema ng artilerya sa mahigit 33,000. 400 na nawala na sa Russia. Abala at epektibo ang mga drone operator ng Ukraine sa direksyon ng Lyman. Saklaw nito ang 2 bahagi ng pag-atake ng Ukraine sa puwersa ng Russia sa Lyman. Winasiwas ng airstrike ng Ukraine ang mga pontoon bridge ng Russia, kaya hindi sila makatawid sa ilog Zherebets. Gamit ang mga drone, inatake ng Ukraine ang lahat ng tangke sa abot ng saklaw at nagtagumpay sila sa isang mahalagang simbolikong tagumpay. Sa muling pagpapatumba sa pinakamahusay na tangke ng Russia sa mundo gamit lamang ang isang maliit na drone na mas mura pa ng malayo kumpara sa halaga ng paggawa ng tangke. Gayunpaman, maaaring natatandaan ninyo na nabanggit namin ang pagdating ng isang partikular na grupo sa Lyman na nagbago ng buong dinamika ng lugar na ito na patuloy na naglalabanan. Ang grupong iyon ay ang ika-52 hiwa-hiwalay na Artillery Brigade. Gaya ng pangalan nito, nagdala ito ng artillery counterpunch na matagal nang kulang sa Ukraine sa Lyman, kayang tapatan ang artillery ng Russia. Ayon sa Euromaidan Press, ang ika-52 hiwa-hiwalay na Artillery Brigade ay bagong unit ng Ukraine na nilikha para palakasin ang ika-3 Army Corps sa Lyman. Ito ay kabilang sa unang Ukrainian Artillery Brigade na gumagamit ng Bodana self-propelled artillery systems, na ngayon ay kasabay ng ibang tube artillery systems na nasa Ukraine bago ang digmaan. Ang pagdating ng ika-52 hiwa-hiwalay na Artillery Brigade ay nagdadala ng mas malakas at tuloy-tuloy na firepower sa sektor ng Lyman. Kaya nitong tamaan ng eksakto at paulit-ulit ang mga ilog, sangandaan, at staging area habang umaatras bago tamaan ng Russian counter-battery strikes. Ayon sa ulat ng Euromaidan Press, masamang balita para kay Putin. Hindi mo na kailangan maging henyo para maintindihan. Kailangan ng sapat na puwersa para mag-organisa ng malawakang pag-atake. Ang mga tangke, armored na sasakyan, tropa, at mga supply ay kailangang pagsama-samahin. Dahil may artilleriya na ang Ukraine, kaya na nitong tamaan ang anumang grupong Ruso na matukoy nila. Idagdag pa ang portability ng artilleriya ng ika-52 hiwa-hiwalay na Artillery Brigade at makikita ang malinaw na pattern sa direksyon ng Lyman. Mag-iipon ang Russia ng tropa at kagamitan malapit sa lugar na tatawiran nila sa ilog Zherebets. Babarilin ng Ukraine ang mga posisyong ito gamit ang artilleriya sa sandaling matukoy nila, kasabay ng paggamit ng mga airstrike at drone para sirain ang mga pontoon at magdulot ng tumpak na pinsala sa mga armor ng Russia. Sarado na lahat ng ruta papuntang Lyman para sa Russian forces.
Ayon sa Euromaidan Press, makikita sa geolocated footage sa Lyman na kontrolado na ng artilleriya ng Ukraine ang lahat ng posibleng daan na maaaring daanan ng Russia papasok sa lungsod. Malaking bagay yan para sa Ukraine ayon sa Outbreak. Bago dumating ang ika-52 hiwa-hiwalay na artillery brigade, umaasa lang ang Ukraine sa eroplano at drone para sa reconnaissance at pag-atake sa mga puwersang Ruso sa Lyman. Nadagdag na ang artillery sa laban, kaya tuloy-tuloy na ang pagpapaputok ng mga bala sa anumang lugar na susubukan ng Russia na gumawa ng pontoon, tulay o magtipon ng maraming tropa. Ang mga drone ang bahala sa eksaktong pag-atake. Ang mga fighter jet na may guided bomb unit, 39 ay sisira sa halos tapos ng estruktura ng Russia at tumutulong ang artilleriya na paikliin ang oras mula pagtuklas hanggang pag-atake ng Ukraine. Kaya mas mabilis at mas malakas silang makakatama kapag nakita ng mga reconnaissance drone ang mga tauhan ng Russia na may ginagawang kahit ano. Mahalaga ang heograpiya sa paggawa ng Lyman bilang kuta. Sa ganitong paraan, nagawang hindi mapasok ng Ukraine ang kutang ito. Ngayon, kakaunti na lang ang mga option ng Russia para salakayin ang Lyman. Noon, epektibo ang pagtipon ng tropa at kagamitan bago ang malaking atake. Pero ngayon, handa na ang Ukraine sa ganitong estratehiya dahil sa dami ng kanilang kagamitan. Ang sunod-sunod na pag-atake ay pumipigil sa mga Ruso tumawid sa ilog Zherebets. Kung matatag ang depensa ng Ukraine, kailangan tuloy-tuloy ang supply sa kanilang tropa. Hindi madaling mabagsak ang Lyman ngayon. Para naman sa Rusya, maaaring hindi na nito kayanin ang uri ng mga pagkalugi na nararanasan nito sa Lyman ng mas matagal pa. Lalo na kung wala silang napapala at palaging nauubos ang kagamitan para sa puwersa ni Putin. Hindi lang tangke ang problema. Mauubusan ang Rusya sa 2026. Panoorin ang aming video at mag-subscribe sa The Military Show para sa balita sa depensa ng Ukraine sa Donetsk laban sa Rusya. Salamat sa panonood.